Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Mr. Jason sa 39 minutes ago. Ito ang tanong niya. Bakit po nakagitna ang taas sa bandila ng Republika ng Pilipinas sa Malacanang Palace ngayon? Half mast. Ito, ipinost niya ang litrato na yan. So yung bandila, instead na nandoon sa tuktok ng pole, nandyan lang sa gitna. Half mast. Nagsisimbolo yan ng pagluluksa ng bayan kung may na pumanaw na mataas na opisyal ng gobyerno or may kalamidad na nangyari. Maraming nasawing kababayan natin. Will somebody from the Presidential Security Group or Office of the President tell us anong meron? Sinong binibigyan ng pugay o pagkilala ng paglisan o kamatayan? Auntie Claire, ano ito? Tanim fake news o patibong na naman ninyo o totoong may nateging opisyal na talaga? Nagtatanong lang po, hindi kasi ginagawang biro ang ganito. So, I don't know how true itong picture na ito. Baka, ito opinion ko lang ito. Naniniwala ko doon sa post ni Joey De Vibre na parang may nananadya na nagpapadala ng mga picture, mga post tungkol sa nangyayari sa Malacanang. Kailang sinasadya daw yan para lituhin ang publiko, para mapag-usapan tungkol sa kalusugan ng Pangulo, and then para may makasuhan na mga vloggers. Yan ang assessment ni Joey De Vibre. Sabi ni Joey De Vibre, okay si Kipichu, ano daw, sa paniniwala nila, buhay ang Pangulo, kailang may sakit na lang. So, yung mga ganitong picture na parang nagsisimbolo na may namatay sa Malacanang, huwag nyo nang masyadong patulan. Sinearch ko sa Google na naka-half mast ba ang bandila ng Pilipinas sa Malacanang yesterday or today. Wala akong nakitang response. So again, mag-ingat po tayo. Huwag tayong pabiktima ng huwag tayong maniwala kaagad sa mga ipadala sa atin na mga pictures, videos, or text messages na nagsasabi kung ano-ano. Kailangan maging wais tayo. Dahil, I don't know, anong nangyari sa bansa natin. Kanina may nabasa akong post na ang Marcos Jr. Administration through DICT and PCO sumulat na sa Meta or Facebook para aksyonan yung mga kumakalat na online fake news tungkol sa kalagayan ng bansa, kalusugan ng Pangulo, yung presyo ng langis, na puro misinformation, ano pa yung topic doon. Maraming topic na parang nagbabala nga ang gobyerno na kung hindi aksyonan within a specified period of time, 7 to 10 days ata, mapipilitan ang gobyerno na mag-take ng legal action against sa regulatory action pala against sa Meta. Ano yun? Ang gobyerno pwede niyang ipasara ang operasyon ng Meta sa Pilipinas? Hindi ko alam. Kailan kung malala ko sa Sri Lanka, bakit nagkaroon ng uprising doon? Kasi kinontrol ng gobyerno yung paggamit ng internet or social media. Parang pinagbawalan ang mga Sri Lankans, lalo na yung mga youth, nagagamit ng social media platforms. Nako, yun ang dahilan bakit nagalit ang mga taga Sri Lanka, kaya nagprotesta sila, violent protest, na nagresulta sa pagpatalsik ng kanilang Prime Minister. Na maraming namatay, may sinunog, kasama ata ang wife ng Prime Minister o dating Prime Minister, nadamay. So, I don't know kung anong gagawin ng administrasyong ito kung hindi aksyonan ng Meta, Facebook ang kahilingan. Binasa ko yung mga post, sabi, hindi naman judge, hindi naman korte ang Meta para i-determine yung innocence or guilt. Kasi kung may mag-post, paano, who will determine kung fake news o hindi yun? Trabaho yun ng Meta? So anyway, ito ngayon, labanan natin ang fake news. Ako ayaw ko yung mabiktima
ng fake news. Kaya ayaw ko rin mag-post tungkol sa mga fake news. Kaya ito, nagko-comment lang ako dahil yung picture na yan, baka naman baka lang. Baka may nagpadala kay Mr. Jason sa ng picture ito para intentionally, para guluhin ang taong bayan na mag-isip, may namatay na taga Malacanang, bakit nakaapma? O mag-speculate na naman tayo. Huwag nyo nang patulan ito. Kung anong mangyari sa kanila, bahala na ang Diyos. Alam ko, naintindihan ko yung damdamin ng iba dyan na kung bakit, parang fans na fans sila ni Ma'am Cara David. Yung wish ba na sana matigil. Kasi, pakiramdam ng maraming taong bayan na ninakawan sila, kailangang managot sila. Kailang, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Kaya ako, wala lang, relax lang. Hintayin ko lang kung anong plano ng Diyos kasi ang buhay natin, hawak na ng Diyos ang buhay ng bawat isa. Kung kailan mag-end ang buhay ng bawat isa sa atin, nandun na sa ng Diyos. Kung kailan sila, kailan ako mamamatay, hawak na yan ng Diyos, hindi sa atin. Kaya wag na tayong mag-wish ng masama laban sa ating kapwa.